kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po sa lahat. Sa mga inaabot ng programang ito o palatuntunan ito ay kung ano man ang kulturang mayroon po kayo, kung umaga man o tanghali o gabi, magandang gabi po sa inyong lahat, magandang tanghali at magandang umaga sa inyong lahat. God bless po. Salamat sa mga nag-subscribe po at sa mga nag-views at mga nag-comment. Sobra pong na-appreciate ko. Thank you, thank you. Sa mga hindi pa po nagso-subscribe, subscribe na po kayo. Pero kung mabigat naman sa kalooban at hindi kaya ang subscription, kahit na yung like na lang po. O comment sa o share. Maraming salamat na po. At sobrang nagpapasalamat na po. At God bless sa lahat. Ang ating tatalakayin po sa umagang ito ay yung tungkol sa kaganapan sa Malacanang. Yung concert yan ni Marlon Rivera. Nakita ko pa sa video dyan si Shasha Padilla. Bigyan natin ng counting reaction at opinion kung anong kaganapan dyan sa Malacanang. Marami na rin nag-content dito, pero bigyan lang natin ng counting opinion at reaction. At isunod natin yung tungkol sa sinabi ng Super Ate, Senator Amy Marcos, na 25 na location ang target ng China kung sakaling magpalipad na ng mga missile. 25 lokasyon daw yan at natatakot nga daw po siya. Okay? Simulan natin po, sandali lang. Bago ang lahat, kape muna tayo mga kapatid. Okay, sarap. Thank you. Thank you. God bless po sa lahat. Unahin na po natin yung kay Amy Marcos. Okay po. Kay Senator Amy Marcos. Mayroon nga daw 25 lokasyon ang tatargetin kung sakali man na matuloy yung tinatawag na bang o gera dito sa ating bansa. Ang nakakalungkot nito, di ba? Ito mga kapatid, nakuha niya daw, may na-monitor niya daw at nakita niya yung plano ng China nitong ating super ate, Senator Amy Marcos. Kaya nga daw po siya natatakot regarding doon sa parte na yon, na bakit ganito ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ako, opinionan ko po yung mga kanyang sinabi at sa kanyang ibinunyag na yan na 25 na lokasyon. Matagal-tagal, mga almost 1 week na rin po itong nagkakaroon ng usapin tungkol dito. Alam mo po, Senator Amy Marcos, bilang pagrespeto at paggalang po sa iyo, bilang senador, okay naman po yun magkaroon ka ng ganyan situation na sabihin mo yung mga lokasyon o mga tinatawag, pangamban nyo po sa ating bayan. Pero, di ba, dapat ganito po dahil unang-una, kapatid mo po ang namumuno at yung hipag na parehas bangag, di ba? Dapat hindi lang humantong sa ganung mga usapin, hindi lang humantong sa tinatawag na statement of first release ang mga ginagawa natin bilang Marcos ka at bilang nakita mo naman yung kaganapan dyan. Nakikita mo kung anong mga plano. Hindi lang dapat sa na po kasi kami sawa na po kami doon sa tinatawag na puro first release, di ba? Dapat may ginagawa po kayong aksyon bilang kapatid mo po yung namumuno si kay Bongbong Marcos, bilang super ate, di ba? Nakita mo ang pangamba, di ba? Talagang dudurugin lang tayo ng China Tingnan mo, napansin nyo, nilatag na ng US, di ba? Yung mga tinatawag nilang panangga o nakatutok na sa China, yung tinatawag na mga missile, di ba? Ang nakakatakot dito, yung mag-conflict siya doon sa mga part na ibang bansa, katulad ng Russia, katulad ng North Korea, di ba? Na sa ngayon nagbibigay na rin ng suporta sa China. Ito'y bahagi ng tinatawag nila ng alliance nila ng China at saka ng Russia at saka North Korea. Hindi po biro po ito mga kapatid. Hindi to po biro, Senator Amy Marcos. Wag lang po sana humantong sa mga ganong situation na puro press release. Dapat mayroon kang gawing action bilang senador, bilang nanunungkulan sa ating bayan. Dapat mayroon kang gawin. Sawa na po kami doon sa tinatawag na puro kwan lang puro press release lang para ano. Kasi unang-una, 'di ba? Re-electionist ka rin. Siguro bati lang po sa aking opinion, nagbibigay ka lang ng opinion laban dito o pahayag na ganito ang mangyayari sa ating bayan dahil unang-una, 'di ba? Re-electionist ka, 'di ba?
siguro para mapag-usapan, 'di ba? Pero ang akin lang, 'di ba, bilang senador, matagal ka na po sa panunungkulan, may gawin kang aksyon para mapigilan yung ganitong mga bagay na aksyon. Dahil hindi biro po ang gera sa atin. Hindi biro po, bagamat nandyan yung tinatawag na suporta ng US. Walang panalo rito. Ang panalo rito ang US. Bakit? Negosyo po nila to. Di nyo ba napapansin po? Sino magiging kawawa sa atin, di ba? Sino magiging kawawa? Tayo mga mamamayang Pilipino. Was out tayo mga kapatid. Tingnan nyo, di ba? Napansin nyo, marami nang nagbo-booking ng mga alta sosyedad na mayayaman, lalong higit do sa mga politiko na mga inilalayo na nila yung ito yung nabaha na ko na latahala na po ito. Inilalayo na nila ang kanilang mga pamilya. Sino magiging kawawa, 'di ba? Tayong matitira dito sa pamamagitan ng mga tinatawag na maling polisiya, 'di ba? Yung kasi dito yung tinatawag na polisiya ng gobyerno, 'di ba? Ang kanyang bago nagkandidato 'yan, ang polisiya niya ay makipag-usap. Hindi pa kipag-gera, 'di ba? Yung tinatawag nito yung foreign policy talaga. Nagbago yung foreign policy ng administrasyon Bongbong Marcos. Bagamat 'di ba, nandoon yung pero ibang-iba talaga, ibang-iba na yung kanyang pananaw tungkol dun dahil bakit? Nadidiktahan, naging bahagi siya ng tinatawag na bulong ng US dito. O kaya may nilabas diyan si Attorney Harry Roque. Bakit nga ba nangyayari ito? Bakit? Dahil sa kanilang pera na nakaw na yaman sa US na nasa US. Baka ito po yung kasunduan para lang makuha nila ang kanilang mga ingat yaman o yaman na ninakaw sa ating bayan. Para makuha nila yan, siyempre pumayag siguro situation allegedly, di ba? Pumayag na ganito. Kahit ikapahamak ng sambayan ng Pilipino, para doon. Nakita niyo mga kapatid kung anong uri ng pamumuno mayroon ang administrasyon na to. Pangsariling interest, di ba? Pangsariling interest, makuha lang ang kanilang gusto kahit ikapahamak ng sambayan ng Pilipino. Wala tayong panalo, di ba? Bagamat ibig ba sabihin kapag sinabi natin walang panalo, magpapaduro na lang tayo, magpapakuha na lang tayo sa China? Hindi po. Lalaban tayo. Ito nga po ang sinasabi ko, di ba? Bakit nung panahon ng Jose Rizal, lumaban siya. May armas ba? Diba? May armas bang ginamit si Jose Rizal para labanan ang mga ganitong uri ng mapanakop? Wala naman siyang ginamit na armas pero lumaban siya sa pamamagitan ng kanyang panulat. Yun ang ibig ko sabihin, 'di ba? Lumaban tayo sa pamamagitan ng ganon. Hindi natin kakayanin talaga yung armado o hindi natin kakayanin yung ganitong klase na pakikipagdigma sa bansang napakalaki at kumpleto sa kagamitan. Wala tayong kakayahan, 'di ba? Wala tayong kakayahan sa ganun para labanan sila. 'Di ba? Kaya ang magiging sanhi nito, yung kahirapan ng sambayan ng Pilipino, ang kahirapan ng Pilipinas ang magdudulot nito. Bakit? Kung wash out nga po yan, yung Makati na yan, yung Maynila na yan, yung parte ng buong Quezon City na yan. Kasi diyan naka-detain o diyan naka-posisyon yung ating sandatahang lakas, nandiyan yung Camp Crame, 'di ba? Nandiyan yung Camp Aguinaldo. Siyempre, uunahin nila yan, wasak yan. Ano mangyayari sa ating bayan, 'di ba? Lugmok sa kahirapan. Bakit? Dapa ang ekonomiya dala ng gera. Napansin nyo, 'di ba? Yung Ukraine, suportado ng US pero hanggang saan iniwanan na sila, 'di ba? Wasak, 'di ba? Pero ano nangyari? Dahil nga unang-una sa bawat bigay ng mga pandigma, bawat bigay ng US na yan, kung anong klase man ng mga pandigma yan, barko man yan o aeroplano man yan, may katumbas yan mga kapatid. Negosyo nila yan. Bala lahat na yan. Negosyo nila. Hindi nila ipipigay yan ng ganun-ganun nang walang kapalit na bayad. Dahil unang-una, yan ang gusto nila. Magkagera. Bakit? Negosyo po nila. Unang-una, bagsak ang ekonomiya nila. Diba? Bakit? Talo sila ng China sa ekonomiya. At ito pa mga kapatid, itong ating administrasyon natin na si Bongbong Marcos,
naghihikayat daw ng mga negosyante, naghihikayat daw ng mamumuhunan sa ating bayan. Pero ang utak, pakikipaggera, saan po? Na logic lang mga kapatid, di ba? Kung ikaw nakikipagbangbangan o nagdudulot ka ng sanhi ng gera o nagpapatunog ka ng gera, sinong negosyanteng matino ang pupunta sa iyong bayan? Ano mamumuhunan para ano, wasakin lang, mas matalo lang sila o malugi lang? Tapos sasabihin, kailangan natin ng mga mamumuhunan. Kaya nga travel ng travel yan eh, di ba? Kaya nga alis ng alis yan eh, para makahanap ng mga mamumuhunan sa ating bayan. Pero yung utak naman, di ba? Sa pakikipagdigma, sino makukuha mo ng mga mamumuhunan sa ating bayan kung ang isa sa mga sinasabi mo ay makipag-away? Walang matinong mga negosyante, mga mag-i-investment dito sa ating bayan na papasok sa isang bansa na ang gusto ay makipaggera. Anong klase yan, di ba? Parang mali yun sa yung alignment ng tinatawag na yung pulisiya. Gusto mo maraming negosyo, pero ang inilalabas naman sa bibig mo, sa utak mo ay pakikipaggera. Sinong pupunta ng mga negosyante, mga mamumuhunan sa ating bayan, di ba? Ganun lang mga kapatid. Kaya ang akin lang po sa ating senadora, Amy Marcos, wag lang puro first release, wag lang puro mga tinatawag na patutsada. Dapat may gawin ka. Dapat may gawin ka. Sawa na po kami doon sa pakikipagganyan na magbibigay ka ng statement para regarding doon. Natatakot nga daw sa ganitong sitwasyon. Ano nangyari sa ating bayan? Hanggang doon na lang, walang ganun po yun. Dapat may gawin ka po, Senador Amy Marcos, para mapigilan ang ganitong klase na takbo ng utak ng iyong kapatid at ng iyong hipag. Diba? Bakit? Dahil meron po silang interest. Meron silang hidden agenda sa ganitong klaseng kaganapan. Okay mga kapatid, sana nabigyan natin ng reaction. Sunod natin yung video po o concert diyan sa Malacanang, di ba? Nakakalungkot mga kapatid, di ba? Sobrang nakita mo bumababa talaga yung respeto sa ganung situation. Nakita mo yung kaganapan sa Malacanang. Video pa yan. Na halos akala mo talaga, di ba? Hindi na siya katuwa-tuwa bilang pangulo. Na halos, di ba? Parang siya eh. Yung kaganapan doon sa Malacanang, kitang-kita na parang akala mo talagang bangag ang dating. Bakit? Tuwan-tuwa na hindi naman pati kanyang asawa, parang nagtataka. Anong klase to? Diba? Diba? Ang nakakalungkot dito mga kapatid, diba? Sobrang dami naghihirap ng ating bayan, sa ating bayan dito sa Pilipinas, sa mga Pilipino. Pero sila puro pasarap. Akala niyo po ba, magkano yun? Yung concert dyan? Milyon po ang gagastusin nila dyan. Doon lang sa nag-perform. Kasi Martin Rivera, hindi tatanggap na kung magkano lang yan. Ano yung free? Hindi yan. Hindi natin nakita yan sa sorties niya nung siya ay nangangampanya. Anong ibig sabihin yan? Kasi base may naglumabas niyan, dilawan yan eh. Diba? Martin Rivera. Papayag ng free yan? Hindi ba sa kalahating milyon ang bayad yan? Nagtatanong lang po tayo mga kapatid. Nagtatanong lang tayo. Gaano nila ginagasta at minawaldas ang kaban ng bayan sa pamamagitan ng ganitong mga tinatawag na ganitong klase na pangsamantalang di ba? Para alay daw sa mga health worker. Mga kapatid, ang daming naghihirap sa ating bayan, ang daming kailangan tugunan, di ba? Ang daming kailangan gawin para sa ikauunlad ng ating bayan. Pero itong first family na to, puro waldas ng kaban, di ba? Imagine mo, di ba, sa Malacanang pa, meron pa nga passion show diyan eh, di ba? Sa lahat ng model diyan, di ba? Babayaran milyon yan mga kapatid. Sobrang tuwan-tuwa. Nakita mo naman yung reaksyon ng mukha niya, di ba? Tuwan-tuwa. Na walang pagsilidan ng galak. Pero yung kanyang mga pinaglilingkuran o mga Pilipino nagdarahok sa tindi ng bigat na dinadala. Bakit? Sobrang mahal na mga pilihin. Kuryente, tubig, nagtaasan na.
At tupagin nyo muna po yung mga ganung bagay para doon sa sambayan ng Pilipino. Diba? Iyon dapat ang nakikita, hindi yung ganyan. Nawawala tuloy yung respeto ng mga sambayan ng Pilipino. Bakit? Yung kanyang reaction, yung kanyang tinatawag na expression ng mukha niya, di ba? Parang pambangag talaga, di ba? Tayo po'y nakita lang natin at nakita lang natin yung kanyang kaganapan. Na hindi, nababawasan yung pagtingin mo at pagrespeto sa isang ganitong klaseng pangulo, di ba? Na akala mo'y kanto-kanto lang yung kanyang kon. Sobrang hindi nakakatuwa. Diba? Marami na nag-content yung concert na to. Pero napansin ko rin nga, 'di ba? Ang atin lang mga kapatid, sana kung kayo'y nagmamalabis sa katuwaan, kagalakan sa ginagawa nyo sa inyong mga panunungkulan, hindi ba po pwede unahin nyo yung sambayan ng Pilipino? Unahin nyo ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Base nga doon sa speech ni Attorney Trixie. Ito Attorney Trixie, nung sa Maisog Rally dyan sa Quezon City. Sabi niya, base sa kanyang pag-aaral, base sa kanyang kaalaman, kailangan lang ng 2 billion to 5 billion pesos para maibsan ang pagtaas ng mga presyo at mga bilihin sa ating bayan. Pero anong ginawa nila, di ba? Napansin nyo? 500 billion ang inilaan sa ayuda. Wala po yung pandemic Wala tayong bagyo, wala tayong lindol. Pero nilaanan, di ba, ng administrasyon na to, yung tinatawag na ayuda. Nilaanan nila ng ayuda na 500 billion para ipamigay lang, pansamantalang. Diba? Tapos ibibigay mo pa lumang bigas galing sa NFA. 500 billion. Samantalang ang sabi ni Attorney Trixie, 2 to 3 billion mabibigyan ng kaunting kaluwagan o yung pagbaba o pagkuha ng mga bilihin sa ating bayan. Ganon dapat ang iniisip, hindi yung puro waldas. Bakit sila nag-aayuda? Pansamantala lang yung mga kapatid. Hindi to pang long term. Ay bahagi yan ng pansamantalang pagbibigay. Para bumango sila. Lalong higit ito si Tambaloslos, di ba? Na halos kala mo, di ba? Kung mamigay, nagkuhan pa ng karosa dyan. Kala mo sikat na sikat Apple of the eye. Tingnan, di ba? Mamamahagi lang ng ganyan. Pero alalahanin natin mga kapatid, pangsamantala lang. Hindi katulad nung isang tinatawag na konkretong pulisiya para mapababa ang presyo at mabigyan ng kaunting gaan ng pamumuhay o bigyan ng kaunting bigat sa pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Pero ang ginagawa nila, di ba mga kapatid? Fireworks dito, fireworks doon, sa Malacanang, concert, fashion show. Di ba't pagwawaldas yan? Tanungin natin mga kapatid. Tanong lang mga kapatid. Sir Martin Rivera, alam niyo po ba kung saan galing yung binayad sa'yo? Yan. Kung sariling bulsa ba nila? O sa kaba ng bayan? Di ba? Ganun lang. Waldas ng waldas. Di ba? Walang pakundangan pagwawaldas. Sobrang saya. Sobrang saya. Di ba? Nananamasa kung saan-saan. Diba? Ito pa, ang ating First Lady biglang lumusot papuntang Dubai. Itong tindit, diba? Walang mandato, diba? Pero Diyos ko po, anong klase, diba? At inilihim yan. Naka-private plane pa yan. Para walang makaalam. Pero nalusutan pa rin. Nalaman pa rin. Makikipagnegosasyon ka sa isang tinatawag na isang bansa. Anong mandato mayroon ka? Dapat kasama ang presidente diyan, di ba? Wala kang karapatan makipag-usap sa isang state na namumuno sa isang bansa bilang wala kang mandato, di ba? Ganun lang mga kapatid. Ganyan katindi ang ating administrasyon na to.
walang pakundangan kung maggastos. Walang iniisip sila, kundi sa kanilang kaligayahan lang, sa kanilang kapakanan. Salamat mga kapatid, sana lagi natin tandaan at lagi natin nakikita yung mga bagay na yon. Lagi nating isa-isip at isa puso yung mga bagay na nakikita natin. Hindi masasabi na kumot maliit lang yung channel natin. Hindi tayo pwedeng, di ba po? Karapatan natin bilang mamamayan magsalita sa bawat nakikita nating mali. Di ba? Hindi ito nagre-represent sa isang parte na kumumalit na channel ka lang o malaki. Hindi po yun. Ang sinasabi natin, makita natin yung mali. Maling-mali. Di ba? Maling-mali mga kapatid. Nakakalungkot. Sobrang nakakalungkot. Sobrang saya nila. Sobrang saya nila. Nananamasa sa ating kabanbayan. Pero yung mga sambayan ng Pilipino, nagdarahop. Nagtitiis na lang sa mga bilihin na halos hindi na kayang abutin ng mga ordinaryong mamayang katulad natin. Pero sila, walang humpay kung gumastos. Salamat at God bless. Basta lagi natin ganitong sinasabi ko po. Sana pagpalain po tayo lagi ng ating Ama. Bigyan pa ng matitiwasay na kaisipan ng ating mga namumuno upang makita nila at maramdaman nila kung sino-sino at maglingkod sila ng tama, ng naaayon sa kanilang mga gawain. Salamat at God bless. Lagi kong sinasabi mga kapatid, pag mali, mali. Pag sa tama, doon tayo magsama-sama. God bless po.